Sa mundo ng showbiz, bumandera sa mga pahayagan, radyo at telebisyon ngayong 2024 ang ilang eksena ng demandahan at hiwalayan. Kaya hindi nabigla ang pagbanaw ng ilang sikat na personalidad na gumulat sa sambayanan. At ang isa pang mainit na pinag-usapan ang tungkol sa umano'y nangyayaring sexual harassment sa showbiz at media. Buwan ng Marso nang magluksa ang Philippine entertainment industry sa pagpanaw ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 60. Myocardial infarction o heart attack ang ikinasawi ng kauna-unahang Filipina actress na nagwagi sa prestiyosong Cannes Film Festival. Sa taong ito rin na maalam ang isa sa mga haligi ng industriya, ang itinuturing na ina ng Regal Entertainment na si Mother Lily Monteverde. Sumakabilang buhay din ang batikang writer-director at comic strip creator na si Carlo J. Caparas noong Mayo. Habang nito lang Nobyembre, matapos ang pakikipaglaban sa sakit na breast at lung cancer, pumanaw si Mercy Sunot, isa sa mga bokalista ng OPM band na Aegis, at ang gumulat sa directioner sa buong mundo o fans ng best-selling pop group na One Direction, ang pagkasawi ng 31-year-old British singer na si Liam Payne nang mahulog ito sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Argentina noong ika-16 ng Oktubre. Samantala, kabilang din sa mga headline noong unang bahagi ng taon ay nang patawan ng reklusyon perpetua sina Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro. Mahigit isang dekada ang hinintay ng TV host actor bago lumabas ang hatol ng korte. Sa pagsapit naman ng Agosto, nagulanta ang marami sa pumutok na balita na maging ang Senado na magitan na rin at inimbestigahan ang tungkol sa umano'y nangyayaring sexual harassment sa showbiz at media. Nagsimula ito nang isiwalat ng baguhang aktor at anak ni dating child star Nino Mulak na si Sandro ang tungkol sa naranasan umano nitong pang-aabuso sa kanya ng dalawang independent contractors ng GMA Network matapos ang isang party. Naging matapang din ang mga awit na si Gerald Santos nang balikan ng mga pinagdaanan at ilahad ang umano'y pangahalay sa kanya ng isang musical director noong 15 anyos pa lang daw siya. Nasangkot din sa kontrobersiya ang aktor na si Archie Alemania matapos siyang sampahan ng reklamong acts of lasciviousness ng singer-actress na si Rita Daniela. Habang ang isa pang mainit ding pinag-usapan kamakailan lang ay ang pagkakaaresto sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda dahil sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. At syempre, di mawawala sa mundo ng showbiz ang mga eksena ng kontrobersyal na hiwalayan. Ngayong 2024, nagwakas ang pagmamahala ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez, maging ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, Miss Universe 2018 Catriona Gray at Samuel B. Gayon din ang magkasintahang Sue Ramirez at Victoria City Mayor Javi Benitez. Comedy queen Ai de las Alas at mister nitong si Gerald Sibayan at sina OPM icon Rico Blanco at Maris Racal nagkahiwalay din. And speaking of Maris, pagpasok ng huling buwan ng taon, mainit na pinag-usapan ang pagkakadawit ng pangalan nito sa hiwalayan ng kanyang ka-love team na si Anthony Jennings at non-showbiz ex-girlfriend nitong si Jamela Villanueva na naglabas pa ng ilang screenshots ng intimate convos ng dalawa na pinagpiestahan online. Pero kung may mga nagwakas na pagsasamahan, mayroon namang nauwi sa kasalan ang pag-iibigan. Gaya ni Rhea Tyree at Zanjo Marudo, Angelica Panganiban at negosyanteng si Greg Homan. Happily ever after na rin ang kwento ng mga dating child star na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz. Kaya din sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. At mayroon din na muling nagpalitan ng matamis na ido, gaya ni Luis Manzano at Jessie Mendiola, habang sina Heart Evangelista at Senate President Cheese Escudero, renewal vows naman ang isinagawa kasabay ng kanilang 9th wedding anniversary at birthday ng actress fashion icon noong Pebrero. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.